para siyang palusot eh. Kasi lagi nilang ginagamit yung pagtakbo. Di ba dati tinatakbuhan niya yung ebidensya, hindi niya hinaharap yung pagpapanagot sa kanya. Pero ito naman ngayon, ginagamit niya yung pagtakbo para sa presidente para palusot doon sa naharap na pagpapanagot sa kanya. Kasi naghahanap talaga ang taong bayan ng katotohanan doon sa mga kasong tinatakbuhan niya. May epekto po ba ito sa impeachment complaints against her pending impeachment proceedings? Dapat wala kasi hiwalay na proseso yung impeachment at ito ay gusto ng ating taong bayan na marinig ang katotohanan doon sa mga kasong sinampas sa kanya. Ano sasabihin mo sa timing na malapit ng i-refer supposedly sa Kongreso tapos ngayon siya mag-a-announce? Pananakot ba? Well, pwede natin sabihin na ito yung attempt nila para i-reframe yung narrative na lahat ng nangyayari ay dahil sa takbo siyang presidente. Pero sa dulo, ang gusto ng taong bayan, katotohanan. So hindi niya yun pwedeng takbuhan kahit na siya ay tumakbo pa bilang presidente. How do you think will this affect the congressmen? Well, I hope that this will not affect the members of the House and that we fulfill our constitutional mandate of holding every public officials accountable. Napakahalaga na dumaan tayo doon sa proseso ng pagpipresenta ng ebidensya. Napakahalaga na makita ng taong bayan yung mga kaso na hinaharap na ngayon at makita nila kung paano tinatakbuhan at hindi ito sinasagot ng vice-presidente. So, itong prosesong ito dapat pagdaanan, hindi dapat baliwalain at dapat kung handa si VP Sara na tumakbo bilang presidente, dapat handa rin siya to face the music. Harapin niya itong mga kasong sinasampalaban sa kanya. So tuloy na tuloy yung impeachment. Na-file na natin yung impeachment, nasa House na kung paano ito magpo-proceed, pero sa dulo, tuloy na tuloy dapat yung proseso because this is a constitutional mandate. Sa tingin niyo po desperado na po si VP Sara para magsagawa na nitong premature announcement ng kanyang presidential bid? Well, sa dulo naman ako, tingin ko dati pa na merong pag-iwas talaga doon sa accountability. At isa na naman itong mechanism para makaiwas sa accountability, para maiba yung usapan, isa siyang palusot. What are your fears po sa posibleng panibagong Duterte regime? Well, nakita natin kung gaano kadilim yung kasaysayan ng Pilipinas at kung mangyayari siya ulit, mas madaling ito at magiging malagim para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mahihirap. What do you say, sir? What do you say, sir? Because we've seen how the Dutertes wage a war against the poor, and I'm sure that if they'll be able to return to power, mas malala pa yung mangyayari sa ating bansa.